Sa mapagpalang araw po sa inyo lahat mga kaagapay, muli nagbabalik ako po ng lingkod, si Kaagapay Mark. Bali ngayong araw kasama natin ulit si Gian. May panibago po tayong pupuntahan. Inilapit po ito sa atin ng isang concerned citizen. Kung matatanaw nyo po sa likuran namin sa, ayan, nasa Danawan po kami. Yung pupuntahan po kasi natin sa gitna sila ng palayan. Lalaking may sakit. Kung di ako nagkakamali, yung pangalan niya ay Eric, yung nilapit sa atin ng concerned citizen, si Kuya Eric. May sakit siya. Hiniwalayan siya nung asawa niya. Ayun, nasa poder niya ngayon yung mga anak niya. At naikwento sa akin nung lumapit sa atin na yung tinutuluyan nilang bahay ngayon ay pansamantala lang, para lang siyang parang tindahan na luma. Doon sila natutulog mag-aama, kasi yung nung bagyo ay nasira yung bahay nila, kaya pansamantala doon muna sila nanunuluyan. Yung hanap buhay po ni Kuya Eric ay nakikipagtalok. Yan, nakikipagtalok sa, kung may magpapatalok po sa kanila, magpapatanim ng palay. And samahan nyo po kami ngayong araw ni Gian. Puntahan po natin sila at alamin po natin kung ano yung istorya po ng buhay nila. Yun lamang po mga kaagapay, tara po. And dito na kami ni Gian. Iniwan lang namin yung tricycle kasi maglalakad kami doon sa may pathway. Yan, itinuro sa atin nung sumapit sa atin na gusto matulungan itong pamilya ni Kuya Eric. Ang ganda po dito mga kaagapay. Ang lawak ng palayan, Danawan, tawagin nila sa Bicol. Medyo mahangin ng panahon. Ito, may mga area din po dito na binabaha kasi yung irrigation dito na apaw. Kaya may mga ilang bahay po dito na binabaha yun sa tabi ng mga irrigation po, yung patubig para sa mga palayan. Dito na tayo sa lugar ni Kuya Eric. Sabi sa akin nung lumapit sa atin ay may sakit daw ito. Tinuro sa amin yung bahay. Ito po yung bahay ni Kuya Eric. Dito na tayo. Tao po. Gandang araw po. Kayo po si Kuya Eric. Kamusta po kayo dito? Ano naman po bagaw. Kasi naghihilap-hilap ay naranaw sa man din. Mga anak nyo po ito? Po. Ilan po ang anak nyo? Ito po. Ito anak mo din. Ano pangalan ito? Parang may sakit. Wala man. Wala kang sorais toy? Ha? Po. Nagkataon si Nini. Dito na po kayo natutulog. Nandito na po kami natutulog sa ito. Kasi naikwento sa atin nung lumapit sa atin, itong tinutulugan po nila ay lang. Ano po ito dati? Tindahan po ng LSP po. Tindahan po ng LSP. LSP. Ay natulong mo na po yung kapital nila. Ay dito na po kami natuloy. Pansamantala. Asan po yung dating bahay nyo? Ayan, po yan. Pwede po pa samahan niyo po kami? Ay, ito. Mula po nung pagbagyo, hindi na po na ayaw. Bagyong uwan po. Ano po yan, natanggal yung bubong? Yung po, tanggal na po yung bubong yan. Parang dinami na ng ipo-ipo. Bali, ilan po ang anak nyo, Kuya Eric? Ang anak ko po talagang bali po yan, 8. 8? Dami. Asan po yung iba? Ay, wala po mga galaan po. Ano pong nyo, hanap buhay nyo? Pag sa dalaw po, pag magtalok. Magtatalok. Pag ganito pong wala nang talok, wala na pong trabaho.
Paano po yan? Paano po kayo nabubuhay dito? Pag ganyang wala pong masyadong nagpapatalok, nagpapatrabaho. Ayun po nga, ano, pag halimbawa pa yun na, ano na po ng yung mga, ayun pa po, yung nagpapakukip-kukip. Nagpapaano po? Yung napakukip po, yung na, ano, yung pagkinaita ng pool. Nakukip po. Tapos yung pa yung napatabas. Napatabas. Dito na po kayo natutulog, ano? Saan po kayo natulog dyan? Dito po. Ato, anak mo din. Ano po, anak? Anong pangalan mo, Toy? Enrico po. Enrico. Nag-aaral ka pa? Asan po yung asawa nyo? Ay, wala na po. Nag-asawa na po ng iba. Ano yun, umalis na lang po? Umalis na lang po o ano po nangyari? Dati po, nagtatrabaho po siya sa Manila. Dati na uwi po siya na yung ano, nalaman namin na meron na siyang ka-litin. Uwi. Ilan taon na po kayong ano, hindi inuuwian? Ano na po, mga 2 taon na. 2 taon? Bago lang halos. Wala pong sinabi sa inyo. Ay, wala, Basta- hindi na po siya na ano, dati po, napadala siya pag anong pang bandit sa eskwela. Ay, yung mula na po siyang sumama na din sa lalaki, hindi na po siya na padala. Ano pong naging rason niya? Ba't po kayo iniwan? Pati yung 8 nyo pong anak. Ay, siguro po sa paghihirap na ganito, Sa hirap ng mula po buhay. nung ano, hindi man pa ako nakakapagtrabaho mula nung matubuhan po baga sa Ano pong nangyari? yung pinag-ano ako ng tubig. Tubig sa baga. Kaya pala medyo payat po kayo ano? Tagilid na po bagang gason. Yun ang, tapos na ngayon, nararamdaman ko pag nararamdaman ko, hindi nga ako nakakapagtrabaho. Kasi ang mga anak ko nga maliliit minsan, naghahanap buhay. Naghahanap buhay na rin sila. Po, natalok po. Natalok din. Sana din. Papaluto na din Hmm. na mama. Papaluto ko na. Pag hindi may po nagtalok, wala nang kakainin, walang pang-ano sa pagpasok nila. Wala pa po. Kasi kada ilang buwan po ba yung anihan ng palay? Ano po, 6 na buwan po. 6 na buwan. Tapos yung sa after nun may magpapatanim. Yun po. So yung alam mo pang ano, sunod na ano naman yan, June na naman ang sunod na. Patrabaho sa inyo. Eh ngayon po baka pag sa harvester, sa ngayon harvester na, hindi ka man makaano, hindi man ako makakot-hakot. Yun, yung para pong nasimot-simot na lang ng mga naiwan ng harvester, hindi man pa ako makapaghakot. Eh, yung mga anak ko maliliit pa din, hindi man din ano yan. Ilan Nasimot sila. Ilan taon po yung panganay nyo? Ay, ang panganay ko po ay ano, City. Ay ano, 21 na. 21. 21 po. Kaya may asawa man na din po. Nag-asawa. Sa amin makatulong na ano, wala man din pong pinag-aralan. Ang trabaho lang din niya, parang i-restore lang din, kulang pa sa pamilya. Kasama mo din to si Enrico magtanim. Yun po, yun din Ah, po. Tapos yun pong maliit na yun. Yung babae. Ayun po lalaki, yung isa. Paano po kayo na parang hirap ng sitwasyon nyo dito? Ang dami nyo pong anak, ano? Yun po. Tapos ano iniwan pa kayo ng asawa nyo. Kaya nga po nainiwanan pa ko at hindi na nga masyadong nakakapagtrabaho. Tingin nyo po yun yung naging rason Ayun na po. sa hirap, bukod sa hirap ng buhay, nagkasakit ka pa po. Kumbaga, tinakasan niya yung hirap ng buhay dito sa probinsya. Wala na kayong balita po sa kanya? Sa Wala ano na po po. ba? Kinukumusta pa yung mga anak mo? Wala na pong ano, hindi na po na pag kalima tinatawagan nga nila, wala na, hindi na po nasagot. Namimiss mo si mama mo, Toy? Ha? Ilan taon ka na, Enrico? 11 po. 11. Nag-aaral ka pa? Di, madalas din silang uma-absent kapag... Ano po, na ano, pag kagaya po baga sa taba po na ano, pag
napasok silang ano, pag uuwi, ay siyempre po malating dito. Sa maalas doon sila po. Ay, hindi ko minsan, hindi na sila nakain. Ay, hindi na sila napasok. Kung minsan, mga alauna, bago mga ano, malakad na naman sila pabalik. Ang layo ng school dito. Bali grade 6 po siya. Ano po yan? Grade 10 po. Grade 10. Dito, anong sapin nyo po dito? Yan po, ito po ang sabi namin. Ito, kapirasong banig. Tapos ito na yung mga damit. Pwede po magtuloy. Okay. Tapos ito na yung mga damit nila. Lahat na po itong gamit nyo. Isa po. Kukunti lang kung tutusin ang gamit nila. Wala silang aparador. Parang lumang bigasan pa po ata ito. Ito mga kaagapay yung. Saan po kayo nagluluto dito? Diyan po sa ano, Kapitbahay po. kapit bahay. Ano po kami, nagikitain na lang. Ngayon, ano po, may sakit pa po kayo o nakapag-follow up Hindi check po, up na kayo? Ganyan pa din po. Pag gano'n, naramdaman ko po pag ganitong malamig. Pag parang yung knockouts siya. Yung pagkamaga, hindi pa ko niya nakakapagtrabaho. Kaya po sila na lang kung minsan nasabi nga, hindi muna kayo papamapasok para tayo makipagkain. Ay sila pang naano, sabi ko, hindi kayo makakapasok. Ay di bala niya papakita, wala tayong kainin. Papasok din niya kami, wala kaming babaunin. Maulihan niya kami, wala kaming kakainin. Eh di ano muna niya kayo, magtatanim muna kami. Papaalam sila sa iyo. Ito si anong pangalan mo Neng? Isa po. Ha? Isa po. Isa. Oh, nagtatrabaho ka na din. Hindi po. Sino yung binabanggit mong isa kanina? Yan po si Ito si Jeric. Anong pangalan mo? Jeric. Jeric. Bali tatlo lang ngayon na nakita ko. Wala po Yung iba nasa anuhan. Ito si Enrico, si ano nga ulit Neng? Isa po. Isa. Si Jeric po. Wala kayong mga tsinelas? Kawawa mga itong mga bata. Ito po yung dating nila, bahay. Pwede po makita, makadaan kaya tayo? Wala namang ahas? Nagkaraasan na yung mga damo dito. Maliit lang din po ito mga kaagapay. Itong dating bahay nila Kuya Eric. Saan po yung kwarto nyo dito? Ito na po ang namin. Pinakaano. Ito na po ang kwarto sa Kawawa lalo yung mga bata. Hirap ng buhay ngayon. Tapos kanyang pa iniwan ka pa ng asawa mo. Wala kang makatuwang. Pero po kahit may nararamdaman, napilit ang magtrabaho. Para sa mga bata. Tanong po, 2,000 ano po ito na Yung pagbagyo lang po nung pang dalawang bagyo lang po ngayon. Dati po, dito kami yung makakras na po yung bubong at medyo mahihila na yung bubong. Yung mga po, hindi na namin natutulugan. Tama-tama ang po na dyan na kami natulog sa tindahan. Buti po pinatuloy kayo. Ay kaya tuloy naman po at yung sa man po kaya naman. Ay ang natitirikan man po ay yung sa Bali ilang anak mo pa po ang nag-aaral? po naman. 4. O yung isa may asawa na, bali 5. Eh yung Yung dalawa di na nag-aaral. Bakit daw po? nila na hindi na sila kaya pa na napapang iputahan niya kaming tatrabaho. Yung isa po nagtatrabaho nga sa Albay. Pag nga yung nauwi siya kung sa kapasok man lang siya 4 na araw.
Nung ano, may dalaman na 1,000. Iniwanan sa amin. Ang ano, sabi, mga makakasayantan nyo, isang linggo. Sabi ko, mahala na, sabi ko, papagkasahin namin yan. Yung mga bata nga, nakakawa sa kapatid niya. Ano, Oo, maliliit pa po eh. ay kagaya nito kung ano, ay may ulo-ulo din. Kaya yung kapatid niya, parang nagpupulit na para matulungan niya yung kapatid nila. Kahit hindi na kaya makapag-aral. Kaya yung kapatid namin na ano, Sabi na lang po sa inyo na hinto na lang po sila. Maghanap buhay. Ikaw to, madalas kang pumapasok walang baon. Madalas walang laman ang tiyan mo pagpapasok ka. Anong grade mo na? Grade 2. Ah, nag-ulit siya. Dahil madalas kang absent? Anong sinasabi ni teacher mo sa'yo kapag napasok ka walang baon? Walang laman ang tiyan mo? Ha? Layo kasi ng school nila, tapos papasok sila walang baon. meron po sana nung ano, nagkuha po kami nung inuhulugan po. Nagkuha na yung anak kong natulong-tulong ako sa akin. Yung nasa albay. Ang problema po, hindi na namin nahuhulugan. Ay binatak na po sa amin. Nila na po sa amin. Motor, para pang-service sana nila. Po. At pag ngayon po may service, kahit yung pagpasok nila, tuloy-tuloy man po pag may service. Ay ganito po. Pag ano din, pag maulan po baga, lakad sila papuntang school, malating doon basa-basa. Minsan na pinapawi ng mesa, pag dating doon na basa, pinapawi na lang pong ano, para ano. Ano, wala kang ano, sapatos sa pang-school? Nagchichinelas ka lang? Ha? May sapatos po ako. Ano na po, pud-pud. Pudpud na. Kakalakad no. Ito si kuya mo, si Enrico. May sapatos ka pa? Na, chinelas ka na lang. Buti napayag si teacher. Ha? Naiintindihan naman ni teacher yung sitwasyon nyo. Alam ba ni ma'am nyo na ganito yung sitwasyon nyo? Si papa nyo may sakit. Minsan may trabaho, minsan wala. Pagpapasok po sila, minsan nakakapag-almusal pa ba sila o Nakakapag-almusal mo. Kahit kano pong mayo, kahit yung yapay kape po, gano'n. Iisa po kami. Para may ano lang ang ano nilang pagpasok nila kahit pa paano may laman man lang ang tiyan. Yun lang. ano po yung pangalan ng asawa nyo? Kung sakali po mapanood tayo, may panawagan po ba kayo dun sa asawa nyo? Ano Phil po. Ha? Maribel. Maribik? Maribel. Maribel? O, ano pong mensahe nyo, Kuya Eric? Sakali pong... Ang mensahe ko lang po kung bakit na ano po niyang iwanan pa yung mga anak niyang ano maliliit. Kahit ako ang kinalimutan niya, huwag lang yung mga anak niya. Sabi ko nga po, kahit ako yung ganitong ako may sakit na ano, pipilitin ko po yung mga anak namin na sila ipon-ipon, na hindi sila magkalat-kalat. Saka minsan nga po yung mga kapatid ko nagsasabing ay kinukuha ka at papag-aralin ay sabi ko, di baling kung halimbawa ano, basta kami sama-sama. Galing mahirap ang buhay. Hindi kagaya nung inaka ko. Basta siya ay maligaya. Hindi niya ano yung anong kamustapan ng mga anak niya kung ano na. Makamusta man lang sana. Basta malam, eh, wala malam po. Hindi na ano. Ito nga nakikinig ko minsan pag ano natawag sa ma. Hindi mo na kami manaalala. Mahal po ba kami ma? Bawat tuwing birthday ng mga anak nito, ay anak niya. Palaging na isip sa kanya, hindi mo lang sagutin ni ano. Kaya sabi ko, bayaan mo ito sir. Kung ayaw na sa atin ni mama mo. Ang may pambili na si mama mong ano. Bubuhat na lang tayo mong magpamili ng ano.
Wala si mama mo. Jeric ha, sana pagbalik ko makadala ako ng tsinelas sa inyo ha. Ilan ba yung anak mong walang mga tsinelas? Ayan po. Ang nagayas kung ano, kung saan naiwan. Sino dito ang madalas mong katulong din magtrabaho, magtalok? Ito si Enrico. Sa murang edad niya nararanasan niya na yung hirap ng buhay na tatrabaho. Magkano binibigay minsan sa iyo, Enrico, pag nagtatalok ka? Ha? Magkano ang binibigay sa iyo minsan kapag may patrabaho sa iyo? Ha? Magkano? Ano ba? Magkano? Pag nagpapatalok sa iyo, may patrabaho. Nahingi lang po akong 50. 50. Anong oras ka nagtatrabaho noon? Maghapon po. Maghapon na yun. 50 pesos. Anong ginagawa mo dun sa 50 pesos na binibigay sa'yo? Naibili ko pagkain. Pagkain. Tanong ko lang, pag napasok kayo ng school, hindi man kayo tawag dito, hindi kayo nabububog kasi malayo dito ang school eh. Hindi naman. Nasanay na kayo. Kahit maulan. Pagbalik ko, Enrico, anong gusto mo? Kung sakali. Ha? Anong gusto mong pasalubong ni Kuya Mark sa iyo? Ano ba yung pangarap mo? Ha? Ano po? Ano lang gusto mo? Nahihiya siya. Nahihiya. Anong gusto mo pag sakali makabalik si Kuya Mark sa iyo? Ha? Ikaw ba may ano ka pa? May mga notebook ka pa? Sa sunod na pasukan, may mga gamit na kayo? Wala pa? Grade ano ka na nga? Grade 10? Hindi po. 3. Grade 3. Si Jeric, Dito. grade 2. Ano po sila sunugan or may nag-repeat po? Ano lang. May message ka kay mama mo kung sakaling mapanood tayo. May anong mensahe mo kay mama mo? May gusto ka sabihin kay mama mo? Wala? Pero namimiss mo na si mama mo? Ha? Mabigat yung loob ng mga anak mo, ano? Mag-aral lang mabuti, ha? Ikaw, Jeric, anong gusto mo pag nakabalik si Kuya Mark dito? Tsinelas. Simple lang kahilingan ng mga anak mo, ano? Hirap ng sitwasyon nila dito. Tapos malamig pa rin sa sahig pag natutulog. Ang nipis-nipis nung ano. Ano lang po ang sabi namin. Ay wala pa po yung harap. Pag nagpaganito ang hangin, para kaming mga tutang na Siksik sa isang gilid. Parehas kasi sila nakapaaw ni Jeric ta si Enrico. Sana pagbalik ni Kuya Mark ha, makadala ako tsinelas sa inyo ha. Ramdam ko yung bigat ng loob pa ng mga anak mo, ano? Kasi sa hirap din ng buhay, tas nagkaganon pa, iniwan pa sila ng nanay nila. Pag tuwing nga pong mahal yung birthday nila, naalala nila yung mama nila. Tanong lang po, may anak pa po kayong babae? Nung kanina si... Kaya kami, Okay. O sana ma... Ano po yun? grade 4. Grade 4. Kuya Eric, pagpasensyaan mo na itong namin, dala namin. May bigas dito ha. Salamat po. Tapos kaunting dilata at noodles. Sana makatulong yan sa inyo kahit ilang araw na konsumo nyo ha. Salamat po. Pag po namin
ano po yung ano lang namin maayos doon yung bahay. Parang may matulugan lang po kami maayos. Kung mga anak ko ay pag ano manila kahit kasi hindi kami parang may mga tutang nasa isang tabi. Sisiksikan, ano? Pangarap mo din ito maayos itong bahay nyo? Ha? Nahihirapan ka na baga doon? Doon sa maliit na tinutuluyan nyo ngayon? Wala kasing papag doon. Saka po pag halimbawa nag-ano po ulit yung kapital, obligado pong papaalisin kami dyan. Ah, papalisin na kayo. Papaalisin din po kami. Ito po yung pag naipon yung kapital, papaalisin po kami dyan. At ano So, sa iliste po yan ay sasamahan po. Parang co-op. Yung bahay na binuo nilang mag-asawa. Tama po? Ayan, naglaho parang bula. Walang bubong, walang may pintuan man, kaya lang walang saraduan, bintana. Kaya sila mag-aama, sila Kuya Eric may sakit pa. Itong mga anak niya natulong sa kanya. Pero mga ito nagtatalok o 50 pesos maghapon na. Kinakaya mo man, Toy? Ha? Kahit mainit? Makatulong lang kay Papa? Yan nga pang naanong pag ano ba yung may pasok po. Pag nakita nga yung may nagkukuha na maarawan, Papa, matalok muna po Papa, hindi muna ako mapasok. Kaya kung pasok ka na muna, hindi, bukas na lang po ako ma-absent. Sa bukas, wala man ang mapatalok na. Talagang gusto sa inyo makatulong. Para naman po yung mga anak nga, saka yung isa nga, kagaya nung ano, bago nag-alis nga, binata ko. Bago nag-alis, nag-iyak muna, sabi, parang ano ko na nga, Papang umay sana, hindi ko alam kung ano ang ano ninyo dito, yung kamugsakan ninyo. Yung lalo man kung hindi niya kumataba, hindi lalo man na tayong, wala tayong makakainin. Magkakapara na naan niya ko Papa doon sa Albay. Kaya sa Albay ka ngayon. Nisikap nyo pa rin po magtrabaho kahit may iniinda kayong ano, sugat yung dating tinubuhan daw po kay Kuya Eric. Sige, mapunta na kami, ha? Ingat kayo lagi pagpasok, ano? Wala kayong payong na ginagamit pag nag-i-school kayo? Wala din? Wala kayong kapote? Wala din? Talagang lusong kayo sa ano? Ulan. Sa ulan. Hindi, Mada- paano yan pag nagbabaha? Pag napasok kayo maputi. Pagbalik namin Enrico sa si Jeric. Tapos, Ito si Isa. Kinder na itong isa. Sana pagbalik namin may maganda kaming balita sa inyo, ha? Ilan taon ka na, Isa? 7 po. Ay, 7. Sige po, Kuya Eric, ha? Na kami, ha? Enrico, Jeric. Ha? Mag-aral mabuti, ha? Kahit mahirap ang buhay, ano? Sikapin nyo makapag-aral. Kasi pag man itong mga anak ni Kuya Eric, kaya lang ganun talaga ang buhay. Maitawid lang po ang ano, Ang araw-araw. pang-araw-araw. Sige po, Kuya Eric, ha? Mapunta na din po kami, ano? Salamat. At pag-pray nyo lang po, ha? Sana po makakatulong kami sa inyo, ano? Bye-bye, Isa. Anong gusto mo pagbalik ni Kuya Mark? Ha? anong gusto mong dalhin ni Kuya Mark pagbalik ko? Ha? Siya. Ikaw ano, Jerry? Anong gusto mo? Oo nga pala, chinelas. O, si Enrico na, nakaisip ka na? Ha? Gusto mo rin chinelas? Ha? Anong gusto mo?
Pagbalik ni Kuya Mag. Nahihiya si Jeric. Bye-bye na ha. Ingat kayo palagi ha, mga bata, ano? Yung bye-bye po Kuya Eric. Salamat po. Bye po. Bye-bye Ineng, Isa. Mga kaagapay, sana may maganda akong balita sa kanila. Ang hirap nung sitwasyon ni Kuya Eric. Bukod iniwan siya ng asawa niya. Wala na siyang contact. Wala na siyang balita sa asawa niya. Ang gusto man lang sana ni Kuya Eric, makamusta yung mga anak nila. Biro mo 8. Kahit sabi nga, ano yung anak na lang daw ang huwag kalimutan. Di bali lang siya, basta wag lang daw po yung anak. Si Ate Maribel, sana po makamusta niya yung mga anak niya. At naawa ko doon sa mga bata. Ang layo po talaga ng school dito, mga kaagapay. Kung tutusin, parang ilang kilometers ata to, parang nasa 4,000 kilometers. 4, mga 5, mga ganyan. Layo talaga. Sobrang layo po talaga. Kasi Danawan na ito mga kaagapay pala yan. Yung kalsada rito. Halos matatanaw mo puro palayan. Yun lang, sana mga kaagapay may maganda akong balita sa kanila pagbalik ko. Lalo yung mga bata, kahit chinelas lang, mabilang ko sila.